everyone! Good morning, good afternoon, or good evening kung kailan nyo napapanood itong video na ito. Nag-decide akong i-post ito since sobrang dami na ang nagme-message sa akin kung ano raw yung nangyari sa akin dahil nga a week ago, naka-sling ako. So, kaya ko ito ipapaliwanag para ang maging aral din sa lahat yung nangyari sa akin para hindi rin mangyari sa inyo. So, inalis ko na yung sling ko. Actually, ito na lang. So, ayan. Yan yung nakakabit sa akin ngayon. Ito, yan. So, kailangan kong i-restrict yung paggalaw ng right arm ko. So, ano ba talaga yung nangyari sa akin? Meron akong full thickness tear. So, ibig sabihin, yung parang pinaka-bolt, so kung ito yung shoulder, ito yung arm, ito mismo, yung pinaka-muscle niya, yung laman niya, kumbaga, full na, yung buong thickness niya, napunit na. So, bakit napunit ito? Saan ba nagsimula lahat ito? Well, actually, through the years ng continuous na paggamit ko dito sa right arm ko, taas, baba, sideways, ganyan, ganon. Kumbaga, ganyan, ganon, lahat ng gawain, di ba? Dahil right-handed ako. And then, medyo mabigat din kasi yung mga machines ko dito sa clinic. So, hinahandle ko din yon. And aside from that, syempre, nagkatrabaho din ako sa bahay. Nag-aasikaso ako sa mga anak ko, yung mga gawaing bahay, umaga at gabi. So, ibig sabihin, sa loob ng maraming taon, especially itong machines ko, sa loob ng more than a year ng paggamit ko sa kanya, so ang nangyari, napunit na yung pinaka-muscle ko dito, yung pinakalaman, napunit na siya. Nagsimula ito na maramdaman ko yung pain mga around October of last year. So, yung pain niya, 1 to 10, mga number 2 or number 3. Akala ko ngalay lang siya. Akala ko rayuma lang kasi nagkakaedad na. Pagdating ng November, nag-number 5 na yung pain niya. Pagdating ng December, nag-6 and 7 na siya. So, nagtitake na ako noon ng pain reliever. Actually, pati yung gabapentin, yung pang anti-seizure na yun kumbaga yung nerve na, yung tinitira niya para hindi ko mararamdaman yung sakit. And then, naka-dexamethasone na rin ako, naka-steroid na ako umaga at gabi para kung ano man yung namamaga, mag-subside yung maga niya. And aside from that, kapag may pain pa din ako nararamdaman sa umaga, lalo na before ako magtrabaho or during na nagtatrabaho ako, nagka-tramadol pa ako. And then, pagdating ng January to February, yung number 6 to 7 na pain, naging number 10 na siya. So, ibig sabihin, kahit na ano pang pain reliever ang tinitake ko, kahit na mag-take pa ako ng twice a day ng dexamethasone, yung steroid, masakit pa din siya. Sobrang sakit niya. So, nag-decide na akong magpunta sa orthosurgeon. Ang sabi sa akin ng orthosurgeon, kung halimbawa doon na magalang, o kaya kung may tear man, konti lang naman yung punit niya, hindi yung full, pwede pa tong madala sa therapy. But unfortunately, nung nagpa-MRI ako, doon ko nalaman na full thickness tear na ang awang niya, meron na siyang 1.7 centimeters na awang na kung tutuusin, malaki po ito. Kung hindi natin siya i-gauge dito, ito lang yung 1.7, maliit lang siya. Pero kung ang i-gauge natin mula dito, yung awang niya, mula dun sa pagkakapunit niya, malaki po yun. So, ang sabi sa akin ng surgeon, wala kaming recourse kung hindi, operation na. 350,000 yung operation niya. And aside from that, 3 buwan akong hindi pwedeng magtrabaho kasi kailangan ko siyang ipahinga. Sabi ko, I cannot afford na ganun ang mangyari. So, ano ba yung pwede naming gawin? So, ang sabi ni Doc, ang kailangan namin yung PRP. Kumbaga, kukuha siya ng 15 ml na dugo sa akin. Siyempre, hindi siya, yung medtech. And then, kukuhanin namin yung plasma, mga around 6 to 7 ml, and then yung pinakaawang niya, yung 1.7, dun muna ilalagay yung plasma. Effective sana ito kung maliit lang yung awang. Unfortunately, sa akin, malaki na kasi yung space sa paglalagyan. So, kahit na lagyan pa namin siya ng plasma, meron pa ding matitira na konting space. And hindi ito talagang treatment. Kumbaga, diniretso na ako ng surgeon. So, ang purpose lang nito, para yung punit, dito sa akin ngayon, yung sa muscle ko, hindi na siya sobrang mapunit pa. So, hindi na maggrabe yung sitwasyon sa akin. So, ang mangyayari, this was a week ago nang ginawa namin to. So, next week, pupunta ulit ako dun sa surgeon. Titignan niya ulit ako. And then, ang usapan namin, every 6 months, magpapacheck up ako sa kanya. And then, once a year, kailangan ko magpa-MRI para malaman kung yung punit ko, mas nadadagdagan pa.
So this is a lesson for me and for all of you. Kasi noon nakala ko rayuma lang o kaya ngawit lang, normal lang ito, malay ko ba na pwede palang mapunit ang laman, hindi ko naman alam. So guys, kapag meron na kayo nararamdaman na akala nyo frozen shoulder lang siya and then tumitindi na yung sakit, hindi nyo na siya maitaas ng ganon. Kasi hindi ko na siya maitaas eh. Well, mag-alala na kayo. Huwag tayong magtipid sa MRI. MRI is mahal talaga, mga around 9 to 10,000. Pero mas mabuti na yun kaysa operation na 350,000 and hindi kayo pwede magtrabaho after the operation, di ba? So, mas maganda magpatingin na lamang tayo. Dahil kung may kumuusap sana sa akin noon, sana kung may kaibigan ako na kinakausap ako katulad ng ginagawa ko sa inyo, di sana nagpatingin na ako ng maaga. Ang lagi kong sinasabi sa anak ko, pag sinasabi niya mapunta kami doktor, busy ako, sobrang dami kong ginagawa sa clinic, dami kasing mga clients, and then busy rin ako sa pagkatrabaho sa bahay. Pag naka-day off naman ako, wala naman pahinga, kasing rest day ko, linis pa rin ang bahay, asikaso sa mga kids, asikaso sa mga pets. Hindi pala, mali pala yun. So, kapag yung health na natin ang at stake, kailangan, yun ang primary consideration natin. Kasi kung hindi tayo healthy, paano tayong makakagalaw? Paano tayo makakapagtrabaho? Di ba? So, ayun. So, hopefully, sana magmilagro na talagang matreat na siya, na talagang magsara na siya. But I don't think na magkasadali nga ang sabi sa akin ng doktor. Pero malay mo, di ba? Hindi natin masabi. And hopefully, hindi na mas lumaki pa yung punit niya. So, ano na ngayon ang nararamdaman ko? Kung Tuesday yon, Wednesday na ngayon, so that was 8 days ago mula nang nilagyan ako. Actually, meron naman akong naramdamang improvement. Although, umiinom pa din ako ng dexamethasone once a day na lang, hindi na twice a day, plus yung gabapentin tuwing gabi, pero hindi na ako umiinom ng additional na pain reliever pa, so silang dalawa. So, ang nararamdaman ko ngayon, as compared din sa pain na nararamdaman ko before ng PRP namin na procedure, so kung 1 to 10, dati kasi nagte-10, di ba? 8, 9, 10. Ngayon, yung pain na nararamdaman ko sa kanya, mga around between 5 to 6 na lang. And hopefully, by next week, kapag nagpunta ulit ako kay Doc, tuluyan na mawawala yung pain, o kaya, kung hindi man tuluyang mawala yung pain, kasi di ba nga, meron pang konting awang na natira, maging 2 or 3 na lang yung pain niya. Pero yun nga, kailangan ko pa rin alagaan itong right arm ko, hindi ko pa rin kailangan siyang, hindi ko siya pwedeng abusuhin na lagi akong gamit ng gamit. So, sa ngayon, hindi ko pwedeng itaas. Hindi ko siya pwedeng itaas ang gano'n. Ang pwede lang ganyan. So, ito lang na lower arm ko yung pwedeng gumalaw para makakapagtrabaho pa din ako. So, sa lahat ng mga nag-aalala sa akin, yung mga nangungumusta, di naman ako makapag-type ng marami para maipaliwanag ko kung ano nangyari sa akin. So, I'm fine guys. And hopefully, tuluyan na rin akong gumaling. And sana, itong experience kong ito magkaroon ng lesson para sa inyo na kapag nakakaramdam na kayo ng sakit dito sa shoulders ninyo, huwag niyong isipin na frozen shoulder lang yon. Lalo na kapag tumitindi na yung sakit, magpatingin na kayo sa doctor. Remember, mahalaga ang lagi tayong healthy para makakagawa tayo. So ano guys, nagpapaalam na ako. Actually, inaantay ko ngayon yung kliyente ko. Yes, fully book pa din ako. Fully book pa rin ako. At ang mga binubook ko na ngayon, last week of April na. So, mula pa ng March 1 hanggang 3rd week of April, fully book na po talaga ang schedule ko dyan sa clinic. Okay, I have to say bye-bye na. Bye guys! Remember, be happy, be healthy, God bless, spread love, 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 love.